Amen. Isang mapagpalang umaga mga kapatid sa Panginoon sa umagang ito. Muli, isa na namang araw na muli tayo ay magdiwang at magpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kagandaang loob at sa Kanyang salita. Ngunit bago tayo magsimula, tayo ay umawit sumamba muna sa ating Panginoon sapagkat siya'y karapat-dapat na purihin at sambahin. Bago tayo magsimula, inanyayahan po ang lahat na makibuklat sa Kanyang salita sa awit 147 verse 3 hanggang 5. Sinasabi dito sa Kanyang salita, Psalms 147, Kanyang pinagaling ang may bagabag na puso at tinalian niya ang kanilang mga sugat. Kanyang sinaysay ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan ang kanyang unawa at walang hanggan. Purihin natin siya. Great is our God. Great is His faithfulness. Great is His knowledge. Kaya purihin natin siya sa umagang ito na may pusong nagdiriwang at pag-asa sa ating puso. Ay umawit na may kagalakan sa ating Panginoon sa umagang ito sapagkat sa Kanya ang umagang ito. Sa Kanya ang kapurihan. Kaya sa ating mga patiran na nasa tahanan, tayo sumamba sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating The splendor of the King. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay, ang pag-ibig ay wagas, mananatili hanggang wagas. Ang aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Tunay na bukal sa aming puso. Purihin ka, aming Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Amen. Praise God. Amen. Sa umagang ito, muli na naman tayong dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isang bagong umaga, bagong araw na pinagkaloob ng ating Panginoon upang tayo sumamba sa Kanya. Ang ating pagsamba ay hindi lamang sa pag-aawitan, kundi sa pakikinig ng Kanyang salita at sa pagsasagawa din naman. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tayo magpapatuloy. Ang ating topic ng nakaraan, ang pinag-uusapan natin is sa buong month na to is about the finished work of Jesus Christ. Ang ginawa ng Diyos, ang natapos na ginawa ng Diyos. Itong whole month na to ay inilaan natin para makilala ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, bago matapos itong buwan na to, siselyuhan natin ito na sasabihin ko na the finished work of Jesus Christ in the cross is summarized in one word. Nauuwi lamang sa isang salita, mga kapatid. Ito ay biyaya, grace. Alam niyo mga kapatid, itong biyaya ay pinaka-puso ng ating pananampalataya. Kaya nga sinasabi, ang bawat relihiyon sa buong mundo ay nauuwi lamang sa dalawa. Palagi ko sinasabi yan. Na ang ibang relihiyon ay nakabase ito sa magagawa natin sa Diyos. Ngunit ang sangka-Kristyanuhan, ang nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay nananampalataya tayo na may ginawa ang Diyos sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo nagtiwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, maunawaan natin ang biyaya ng Diyos ay napakalawak. Kung iisipin natin, hindi ito natin kayang ipaliwanag. Kumbaga, kahit na mag-aral tayo sa salita ng Diyos, hindi natin mauunawaan itong biyaya. Sapagkat ang biyaya ay ang Diyos mismo. Siya mismo nag-reveal. Pinakilala niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng biyaya sa atin.
Kaya nga mga kapatid, nawa maunawaan natin na kapag tayo ay nakasentro sa ating magagawa kaysa ginawa ng ating Diyos sa ating Panginoong Hesus, na baga hindi natin maunawaan itong biyaya. Kaya nga mga kapatid, nawa maunawaan natin na ang sa dalawang bagay na naman ang nakapaghiwalay sa buong sangkakristyanuhan. Ito yung sinasabing humanistic view. Kumbaga, may isang part ng Kristyanismo na nakatingin lamang na ang Diyos ay palaging sa Kanya. Kumbaga, God is for us. Oo, totoo, God is for us. But ang pinaka-balancing biblical view para malaman natin ang biyaya ng Diyos ay ang ating Diyos, ginagawa niya ang lahat sa pamamagitan ng Kanyang kalwalhatian. God does everything for the purpose of His own glory. Hindi ito para parangalan ng tao, kundi para magparangalan ang Kanyang pangalan. Kaya nga mga kapatid, nawa maunawaan natin kung ating pagkakakilala sa Kristyanismo, sa pananampalataya natin ay nakabase lamang sa ating sarili. Hindi natin binabalik ang kalwalhatian para sa Diyos. Hindi natin maunawaan itong biyaya. Kaya nga sinasabi, if we are full of self, we cannot understand grace. Because grace is what God does for us, independent of us. Kapag ang biyaya ay magiging biyaya lamang, kapag ang ginawa ng Diyos ay wala siyang nakita anumang kagandahan sa atin. Una man, deserving tayo sa mga ginawa ng ating Panginoon Jesus, ginawa ng Diyos sa atin. Kaya makita natin na ating sarili ay mababa upang ang Diyos ay maitaas. Kung napapansin nyo ng mga nakaraang mensahe, lagi kong sinasabi na tayo ay mababa upang ang Diyos ay maitaas. Na ang Diyos ay sinasawata niya, kinakalaban niya ang mapagmalaking sanlibutan ito at tinataas niya ang sinong bang mapagpakumbaba. Kaya nga, the biblical meaning of grace, ano ba itong grace na ito? The biblical meaning of grace is a superior showing favor to an inferior. Kumbaga, sinasabi nito na superior showing favor of an inferior. Parang siyang hari na nakatagpo ng biyaya, ang kagandahang loob, ang isang alipin. So, ibig sabihin, hindi niya ito kaya, kumbaga, grace cannot earn. Hindi niya ito may earn sa sarili niya. Kaya mga kapatid, nawa maunawaan natin na ang pinaka-focus ng Bible is all about salvation. Salvation, not earning from ourselves, but is for God. Kaya bago tayo magsimula, ang ating mensahe sa umagang ito, pinamagatan natin how to experience grace. Paano pa natin mararanasan itong biyayang ito? Kasi ito yung kadahilanan mga kapatid, madali lang itong i-define. Madali lang itong bigyan kahulugan. Kasi madali lang naman mag-aral yun. Pero iba pa rin kapag nararanasan mo. Halimbawa sa worship, madaling magpuri sa Panginoon, kumanta lang. Pero kapag wala sa puso mo ang kagandahan, pagkakilala sa Panginoon, ang kabutihan niya, ang papupuri ay mananatiling awit lamang at hindi pagsamba. Maliban na lamang na unawaan natin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Doon pa lang mong sisibol ang pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Ganon din naman ang biyaya. So bago tayo magsimula, tayo muna ang sermon text natin ay matatagpuan sa John. Kung tayo may mga salita ng Diyos sa bawat sarili nating tahanan, makibuklat tayo sa aklat ng Juan, John 1:17. John 1:17. Sinasabi rito, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Sapagkat binigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo pumikit, yumupat manalangin sa umagang ito, iasa natin sa ating Panginoon na
mamagitan sa mensaheng ito sa umaga ito upang lalo nating maunawaan. Amang banal, tunay nga na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa inyo sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa aming Panginoong Hesus. Kaabagan mo kami sa umaga ito. Lahat kami ay nagkasala sa iyong banal na harapan. Bigyan mo kami ng biyaya, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, pumilos ka sa bawat puso ng bawat isa, ng mga makakarinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na sa tuwing kami ay humihingi at sa tuwing kami ay lumalapit sa inyo, hindi nyo kami tinatanggihan. Nananampalataya po kami. Hindi sa aming kakayanan gumawa ng matuwid, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, lumalapit kami sa inyo. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Ito ang aming panalangin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, sa text na binasa natin sa umagang ito, sinasabi rito na sapagkat binigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at kautotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ngayon maunawaan natin, para natin makilala ang biyaya, bakit nabanggit dito si Moses? Bakit nabanggit dito Bakit nabanggit dito ang Old Testament? Alam niyo mga kapatid, ang pinakamahirap na dahilan kung bakit nahihirapan tayo maintindihan ang salita ng Diyos ay dahil iniinawa natin ito sa pamamagitan ng in two part. Parang sinasabi natin ang Old ay dati na, nasa bagong tipan tayo, na New Testament tayo ngayon. Ngayon, sinasabi sa salita na ating binasa kanina lang, na binigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Napakahalagang bagay na maunawaan natin ang Old Testament para maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, nawa maunawaan natin, sinasabi na, for the law was given through Moses, grace and truth will realize through Jesus Christ. Yung ibang salin sa NASB is realize. Makilala natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, sinasabi ko kanina, iba yung alam natin ang ibig sabihin, iba rin yung nararanasan natin. Kaya nga ang title natin sa umagang ito, paano ba natin marunanasan ang biyaya ng Diyos? Kaya it's another thing na malaman natin ang ibig sabihin. It's a very good thing na maranasan natin sa buhay natin. Ngayon, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Sineseparate natin ang salita ng Diyos na Old Covenant is law at New Covenant is grace. Kumbaga sinasabi natin, marami ako naririnig ng mga pastor sa panahon ngayon na nagsasabi na ang Old Testament ay tapos na. We are under grace. We are not under the law. So, para bang sineseparate itong Bible as a two-part na hindi na kailangan ang old kasi meron ng new. Sa pinasa natin kanina, napatunayan natin para maunawaan natin ang biyaya, pinumpisahan ni John sa pamamagitan ng pagsasabi na ang binigay ang kautusan kay Moses, ngunit ang katotohanan at biyaya ay natagpuan sa Panginoong Hesus. Kaya kapatid, nawa maunawaan natin para hindi tayo malito. Hindi ang Diyos ay nagbigay lamang ng biyaya sa panahon ngayon. Kasi sa simula pa lamang ng paglikha sa tao, nung pagkakasala ni Adan, pinatawad siya ng Diyos. Binigyan siya ng, sabi ni Adan siya ay hubad, binigyan siya ng damit. Doon pa lang nakikita ng biyaya ng Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos ay pinapakita dito, ito yung, sa biyaya ng Diyos nakasaloob ang pagmamahal, pagpapatawad. Ang lahat ng mga mabubuting bagay na nararanasan natin sa Diyos ay tinanggap natin dahil sa biyaya. Sapagkat sinabi natin kanina, ang biyaya, ang ibig sabihin nito, binigyan tayo ng pabor. Superior. Hindi kagaya natin siya, Diyos. Nakakita tayo ng pabor. Biyaya sa Diyos. Kaya mga kapatid, naunawaan natin na si Adam, si Abraham, si Noah found grace in sight of God.
Kaya in order for us na maunawaan natin ang salita ng Diyos, huwag natin ihiwalay ang Old Testament. Sapagkat sinasabi nito, para maunawaan natin ang biyaya ng Diyos, kailangan natin ang kautusan. So ngayon, lilinawin ko itong part na to. Kaya nga sa part na to, magkakaroon tayo ng pag-aaral verse by verse. Sa unang part, sinasabi rito that for the law was given through Moses. Ano ba ang significance nito para maunawaan at maranasan natin ang biyaya? For the law was given through Moses. Kumbaga, to better to understand the whole of us, to understand the law is needed to point out His grace. Kumbaga, ang kautusan ay kailangan upang malaman natin kung gaano tayo nagkasala at kung gaano natin kailangan ng kapatawaran na nanggagaling sa Diyos. Kumbaga, ang subject ng grace is makita natin na tayo ay mahina upang tumawag tayo sa Diyos, upang bigyan niya tayo ng kalakasan. Hindi natin mauunawaan ang biyaya kung sa tingin natin sa sarili natin ay mabuti tayong tao. Christian naman ako, tumanggap ako sa Panginoon. Mas kailangan nila ng gospel. Kaya nga may naunawaan ko nung nagbahagi kami nung nakaraan, dati pa, ng gospel. Sinabi niya, tumanggap na ako sa Panginoon, hindi ko na kailangan yan. Doon kayo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, di ba napakaano yung pagkakaunawa niya sa Ebanghelyo? Na sinasabi niya na hindi ko na kailangan kasi tinanggap ko na. Kaya maunawaan natin mga kapatid na kung wala ang kasalanan ay hindi natin kailangan ang kapatawaran. So, ang pinaka-subject ng isang relihiyon kasi alam ng tao na siya'y makasalanan at kailangan niya maging matuwid sa harap ng Panginoon. Kaya nga sa relihiyon ng tao, pinapakilala na gawin mo ito, gawin mo yan upang ikay maligtas. Pero sinasabi sa relihiyong Kristyanismo na ginawa na ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross at muling pagkabuhay niya muli ang kinakailangan upang tayo maligtas. Nang sa ganun, ang kaligtasan ay hindi matagpuan sa ating mga sariling mga gawa, kundi sa ating Panginoon Jesus. Maunawaan natin na para makilala natin ang kasalanan, dapat makilala natin ang kautusan. Kaya nga sa Romans 3:19, basahin natin. Sa Romans 3:19. Amen. Romans 3:19, sinasabi rito, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi na nga nasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sa 20, sapagkat sa pamamagitan ng magawa ng kautusan ay walang laman na inaring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakakilala sa kasalanan. So pinapakilala dito sa pinapakilala sa katatapos ko lamang mabasa na hindi ko alam ang kautusan kung hindi ko alam ang kasalanan kung hindi ko alam ang kautusan. Habang nakikilala natin ang kautusan, nakikilala natin kung gaano tayo kasama. Mga kapatid, naunawaan natin na kung alam natin ang buong kautusan, for example na lang, 10 moral laws, 10 commandments. First commandment pa lang, second commandment, alam natin sa puso natin na bagamat hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito, sa ating puso gumagawa rin naman tayo. Sinasabi nga hindi tayo pumapatay ng ating kapwa, ngunit nagagalit tayo at nagtatanim na nga sama ng loob. At sinasabi sa salita ng Diyos na kapag nagtanim ka ng sama ng loob sa iyong kapwa, ikay mamamatay tao. Kaya mga kapatid, maunawaan natin na ang kautusan, ang pagkakilala sa kautusan ay pagkakakilala na tayong makasalanan. So, anong pinaka-puntos nito para makilala natin ang grace, ang biyaya ng Diyos? Sa isang ilustrasyon, nabanggit ko na ito nung nakaraan pa. May isang pastor sa aeroplano, nakasakay. Pero hindi naman yung sinabing siya'y pastor. Siya mayroon lang bit-bit na Biblia at binabasa niya along the way sa flight. At meron siyang katabi na nag-uusisa lang. Nakita, meron kang Biblia. Masasabi mo ba sa akin kung paano maligtas? Pansin ko masyado kang mapagbasa sa Biblia.
Sabi niya sa katabi niya. Sabi naman ng katabi niya na pastor, okay, sinasabi sa salita ng Diyos na tuparin mo ang salita ng Diyos, tuparin mo ang kanyang utos, simula ang pagkabata hanggang sa ngayon. Dapat perfect. Napaisip ngayon yung nagtanong. Sabi pa nga ng pastor, yun lang, madali lang, di ba? Napaisip ngayon yung tanong. Teka lang, imposible yun Wala sa atin ang hindi nagkasala simula pagkabata hanggang ngayon. Ngayon, sinabi ng pastor, ngayon, maaari ko na bang ibahagi ang biyaya ng Diyos? So, maaari ko na bang ibahagi ang ebanghelyo ng Diyos kung paano tayo maliligtas? Hindi natagpuan ito sa ating mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Kaya nga, maunawaan natin mga kapatid, the more na down tayo, the more na nakilala natin na tayo makasalanan, the more na tatawag tayo sa Diyos. The more na tayo'y nakakaranas ng pagsubok, the more na tayo'y nagiging mapanalanginin. Kaya nga mga kapatid, ito ang pinaka-point ng kautusan. Kaya minsan naisip ko noon, bakit ba binigay ng Diyos ang kautusan kapag katapos naman ibabaliwalain niya pagdating ng ating Panginoon Jesus? Hindi ko naunawaan noon na para mo makilala ang biyaya, ang kagandahang loob ng Diyos ay makilala mo kung gaano ka pinatawad. Noong Old Testament, kapag may lumabag sa salita ng Diyos, halimbawa ng alon niya, binabato hanggang mamatay. Doon ang utos sa bansang Israel. Sa ngayon, nang sa ganun makilala natin sa panahon ngayon. Kaya nga, pansinin natin, sa mga nangangailangan, halimbawa lang sa panahon ngayon, i-relate ko lang, kung ikaw may kakayanan naman, at nakatanggap ka ng relief na isang sardinas, at 1 kilong bigas, sasabihin mo wala kang pagpapasalamat at sasabihin mo, ito lamang ang aking natanggap, pero sa isang taong wala na talagang makain, sa isang taong halos mamatay na sa gutom, makatanggap siya ng kahit isang sardinas man lang sa tingin ng iba na maliit, ngunit para sa kanya ay buhay, sapagkat maiibsan ng kanyang gutom. Nawa maunawaan natin kung bakit ang mga tao ay hindi mapagpasalamat sa panahon ngayon, sapagkat hindi nauunawaan ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay natatagpuan kung na makilala natin kung gaano tayo naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Tingnan lang natin, binigyan tayo ng isang buhay sa bawat umaga upang mapakilala sa ating buhay na mayroong Diyos. Ngunit ginagawa natin ang kabaligtaran. Ini-spend natin ang ating buhay upang magpalaki sa ating kapwa, upang magyabang, upang magkasala laban sa Diyos. Pero ganun pa rin ang biyaya ng Diyos, sapagkat araw-araw ng ating buhay ay nagigising tayo sa bawat umaga. Ngayon mga kapatid, may nagtanong sa akin minsan, kaya ayaw ko magtiwala sa Diyos. Kaya ayaw ko manampalataya sa Diyos kasi ang masamang damo ay matagal mamatay. Sinabi ko naman sa salita ng Diyos, sa aking isip lang, sabi ko, kaya ang masamang damo ay matagal mamatay sapagkat ang biyaya at habag ng Diyos ay nagpapatuloy sa taong yun. Bagamat siya'y makasalanan, patuloy ang isang bagong umaga upang wala siyang may dalilan pagdating ng paghukom. Sa pangalawang puntos, word for word tayo, sinasabi rito, grace and truth will realize through Jesus Christ. Sinasabi ang biyaya at ang katotohanan ay nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, as binanggit ko kanina, pag ang biyaya ay tingin lang natin ay parang definition lang at maunawaan natin, ito, alam ko na yan, ang biyaya ay unmerited favor, hindi ito dahil sa mabuting gawa, tapos na. Hindi talaga natin naunawaan ang biyaya. Kapagkat ang biyaya ay dapat muna nating maranasan. Dapat muna nating maranasan upang makilala natin na tunay nga talaga ang Diyos na mapagbiyaya. It is not enough. Hindi sapat na malaman natin na mapagbiyaya ang Diyos. Dapat maranasan natin sa ating buhay ang biyaya ng Diyos. At magpukaw ang ating puso na magpasalamat at magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat kahit gaano ako makasalanan, ginigising ako ng isang bagong umaga.
upang ako ay magbalik loob sa Kanya. Kaya nga, pansinin natin yung grace, sabi nga dito, grace and truth were realized with Jesus. Grace and truth. Pag sinabing grace and truth, parang tinay up itong dalawa. Baga, inequals, magka-equivalent, and hindi siya magkaiba. Kapag, kumbaga, sinasabi rito na the more you know of grace is the more, the more you know of truth is the more you know of grace. Kaya nga sinasabi rito, without learning more truth, so, kumbaga, without hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, ay hindi rin natin maunawaan ang biyaya. Kasi ang truth, ang katotohanan sa salita ng Diyos, the more na matuto ka sa salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, the more na maunawaan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, the more you learn based on the Word of God, the more of Jesus we experience. Kaya mga kapatid, naman maunawaan natin na kapag ikaw ay isang Kristiyano, hindi dapat maihiwalay ang pagbabasa sa salita ng Diyos. Kasi sinasabi rito, kasasabi ko lang nila, grace and truth, we realize hindi ito pinag-separate. Kumbaga, kung gusto mong maunawaan ang biyaya, dapat mong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay malalaman mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. The more na natututo ka sa salita ng Diyos, the more na nauunawaan mo ang biyaya ng Diyos. The more na na-experience mo siya. Kumbaga, kasi ang defining the terms is napakatalamak sa panahon ngayon. Kapag alam mo na ibig sabihin, hindi mo na dapat unawain kasi alam mo na. Pero ang pinaka-sinasabi sa salita ng Diyos, dapat mo itong maranasan sa buhay mo, ang biyaya niya. Kaya, bigyan natin ng halimbawa. Halimbawa lang ganito. Kapag mayroong nang argabyado sa iyo, halimbawa, inold up ka, hindi mo kailangan ng batas, di ba? Kailangan mo ng tagapagtupad ng batas. Kaya kailangan mo ng pulis. Hindi mo kailangan ng batas at sasabihin mo sa magnanakaw ng magnanakaw ng pera mo, hindi mo pwede sabihin sa kanya na mali at may karampatang parusa ng pagkakakulong kapag ako ay hindi ka pakikinggan ng hold-upper. Kailangan mo ang pulis. Ngayon naman kapag ikaw ay mayroon namang kinakaharap na kaso, hindi namanda ka ngayon ng isang tao at pinaparanatangan ka ng ganitong krimen. Ngayon, hindi mo naman kailangan din ng book ng law na magpakagaling ka. Kailangan mo ay abogado. Kasi ang pagkaalam mo sa batas ay hindi makapagliligtas sa iyo. Kailangan mo may magtanggol sa iyo sa harap ng batas. Ganun din naman, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Ang pagkakaalam ng salita ng Diyos ay magtuturo sa atin, sa ating Panginoong Hesus, na the more na kailangan natin siya. Kaya nga, hangang-hanga ako sa mga tao na napakagaling sa salita ng Diyos. Oo, totoo, napakagaling na humahanga ako. Pero mas hanga ako sa tao na alam niya, na ang kaalaman niya sa salita ng Diyos ay palaging nagtutulak sa kanya na manalangin araw-araw sapagkat kailangan niya ang Diyos. Kailangan niya ang Panginoong Hesus. Kaya nga, ang kaunawaan ay makakapagpalalo, ngunit ang karunungan at ang pagkakaunawa natin na ang salita ng Diyos ay nilikha hindi upang ito'y pag-aralan word for word, verse for, kundi mag-point out ito sa isang person, hindi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang magtatanggol sa atin sa harap ng kaaway. Kung sa atin lang hindi natin kaya, ngunit sinabi ng ating Panginoong Hesus, siya ang mamamagitan sa atin sa Ama. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin na stop na natin yung pagiging religiosity natin na pag binanggit ng isang mangangaral, ang topic natin is all about grace. Alam ko na yan. Ayoko na marinig. Naunawaan ko na yung grace, hindi. One thing you learn is one thing. Kumbaga, iba yung nalalaman mo, iba yung nararanasan mo. Dapat mong maranasan ang salita ng Diyos sa buhay mo, na buhay sa puso mo at sa buong pagkatao mo ang Panginoong Hesus.
Nawa maunawaan natin. Kaya sinasabi sa verse nating binasa, grace and truth will realize through Jesus Christ. Kumbaga, habang nauunawaan natin ang katotohanan sa salita ng Diyos, ay lalo natin nauunawaan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin ito pwedeng maisantabi. Kailangan natin magbabad sa salita ng Diyos, correct interpretation, at walang sariling interpretasyon na pinapanigan mo itong doktrina na to kasi ito yung pinanampalataya nyo. Enough na tayo dun mga kapatid kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos. Dapat the more of Jesus Christ ang ma-reveal sa atin, ang katotohanan ng kanyang salita. Kaya nga sinasabi, unless what you learn from the book is transmitted to you through the person, then you can know the man and doesn't have experience. Kahit na maunawaan mo ang lahat ng kaurunungan sa Biblia, kung hindi ito nagpupunta sa iyo upang manampalataya sa Panginoong Hesus, upang lumuhod at tumawag sa Kanya, baliwala ang lahat. Kaya, naunawaan natin mga kapatid, yung topic natin na it's all about the cross, it's all about Jesus, it's all about knowing the grace, ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Saan ba na-reveal ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Basahin natin ang kanyang mga salita at nang sa ganun, makilala ng tao sa harap natin na ang Diyos ay buhay sapagkat nakikilala na niya. Hindi ka na magsasalita na ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay mag-guard sa iyong puso. Hindi na. Hindi mo na kailangan sabihin sapagkat nakikita na sa iyong buhay ang kapayapaan. Kaya nga minsan nakikita ko, nakakatisod minsan na kapag nakakita ka ng praise the Lord, hallelujah, I love you Lord, tapos pagkatapos makikita mo, nagmumura, inaalipusta ang kapwa, hindi talaga nauunawaan ang biyaya ng Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos ay dapat lalo pang magpapakilala sa iyo ng kabanalan. Kaya ano bang pinaka-point to dito mga kapatid? Napaka-iksi lang ang point nito mga kapatid para maunawaan natin. Unang-una kanina sinasabi ko na napakahalaga ang Old Testament, napakahalaga ng Book of Moses, napakahalaga ng Leviticus para maunawaan natin ang biyaya, kumbaga maunawaan natin ang pagliligtas ng ating Diyos. Kaya pansinin mo mga kapatid, kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, si Apostle Paul, si Apostle Peter, nagpo-quote sila para maipaliwanag ang new ay ino-quote nila sa old. Kumbaga, itong new is a shadow to come, the better covenant. Pero para maunawaan mo ang new covenant, dapat maunawaan mo ang old. At para maunawaan mo ang biyaya, dapat maunawaan mo kung gaano ka nagkasala sa harapan ng Diyos at gaano mo siya kailangan. Ano mo natin ito kailangan. Kaya nga, bago tayo magtapos mga kapatid, ang isang ulan, halimbawa, napakagaling mo na dinidefine mo yung terms na ganito, ang ulan ay isang process ng nature na binabalik lang through water cycle na nag-evaporate yung sa through heat of the sun, nag-evaporate, nag-accumulate the cloud at magbibigay ng ulan. Pero mga kapatid, useless ito kung hindi mo maranasan mabasa ng ulan at malaman ang kaligayahan. Naunawaan ng mga kapatid, ang kaligayahan ko noon na kapag nung ako'y bata pa talaga pag naulan, talagang nagpapakabasa kami, nagtatakbo-takbuhan, masaya. Ganun mga kapatid, sa biyaya ng Diyos. Unless na mabasa ka, unless na maranasan mo sa presensya ang kapayapaan, ang pagpapatawad at pagpapatawad din sa iba, maranasan mo sa puso mo, hindi mo maunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos is against sa mga proud, against sa mga matatalino, against sa mga tatalino ng mundong ito, at pinipili niya ang mga mangmang sa sanlibutan. Hindi ibig sabihin mangmang walang pinag-aralan, kundi ibig sabihin kapag ikay mangmang, ikay mababa sa harapan ng Diyos. Nang sa ganun, ikaw ay may taas.
Sa John 5:39, dito natin ma-realize yung point ko mga kapatid, yung sinasabi ko kanina. John 5:39, sa John 5 verse 39. Naku, wala pa ata. Wala rito, sandali lang ha. Napunit. Napunit ng bata siguro. Yan, John 5:39. Amen. Sinasabi rito, you search the scripture because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. Sinasabi niya sa mga Pariseo na masyado kayo nagpapakibinasa sa banal na kasulatan, sa scripture, na akala nyo sa pamamagitan nito magkakaroon sa ng buhay na walang hanggan, na hindi nyo naunawaan na ang lahat ng sinasabi sa kasulang ito ay nagpapatungkol sa akin. Sinasabi ng Panginoong Jesus. Sinasabi niya sa mga marunong at mga galing ng sanlibutan ito, mag-aral ka man ng mag-aral, magpakadalubhasa ka man ng magpakadalubhasa, kung hindi mo naunawaan na ang bawat salita ng Diyos ay tumutungkol lamang sa ating Panginoong Jesus, baliwala ang lahat. Kaya nga mga kapatid, upang maranasan natin ang biyaya ng Diyos, ay maranasan natin itong karunungan ba ito sa salita ng Diyos ay nagtutulak sa akin upang magpakumbaba, magpatawad ng kapwa, mapagbigay, o itong karunungan na nalalaman ko sa salita ng Diyos, ito'y pa'y nagiging dahilan kung bakit ako palaaway. Lagi kong dinidebate ang ibang relihiyon at sinasabi kong mali sila, ako ang tama. Mga kapatid, nawa maunawaan natin sa biyaya ng salita ng Diyos sa umagang ito, na ang biyaya, ang naunawaan natin, magbibigay ito ng pagpapakababa sa ating sarili. Nang sa ganon, ang ating Panginoong Jesus ay mataas sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, yun lamang mga kapatid, napakaiksi lang na mensahe sa umagang ito upang maunawaan natin na para maunawaan natin ang biyaya, dapat natin maunawaan kung gaano tayo nagkasala. Kaya nga sinasabi, for the law was given through Moses. So, ibig sabihin, emphasize the law, we are sinful. And without Christ, we cannot save ourselves. Kaya nga, ang kasalanan natin, ang kaalaman na tayo'y makasalanan, ay ito'y makakapagbigay daan kung tayo'y tumawag sa ating Panginoong Jesus upang tayo sa kaligtasan. At sa ating pagtawag sa ating Panginoong Jesus, ating bubuklatin ang salita ng Diyos. Aalamin natin ang katotohanan sa salita ng Diyos upang makilala natin ang biyaya ng Diyos at upang maunawaan natin na ang aking sarili ay hindi ko lamang alam, kundi nakikita sa aking puso na buhay ang Diyos sa aking buhay. Kaya may nagsabi lumalaw ang pastor sa isang mahirap niyang kamanggagawa. Sinasabi niya, mabuti ang Diyos at nakikita nito na talaga namang naghihirap itong taong ito. Sinasabi niya, mapagmahal ang Diyos. Di ba mas maigi kung bago niya sinabi na mabuti ang Diyos, ay binigay niya muna ang pangangailangan nito bago niya sabihin na mabuti. Kasi never mong masabing mabuti ang Diyos kung wala kang ginawang aksyon para maging buhay ang Diyos sa kapwa mo. Ito ngayon ang biyaya ng Diyos, makapagpuro sa atin upang tayo'y maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Kaya sa huling ilustrasyon bago tayo matapos, merong isang auction, kumbaga subasta. Narinig ko lang ito sa pastor na napakinggan ko, nakaraan lang. Sinabi niya na mayroong isang sikat na nagpipinta, painter, kilala sa buong mundo. At sinasabi niya na ipapasubasta niya na lahat ng kanyang mga paintings at lahat ng mga may kaya at mga mayayaman ng sanlibutan yun, mayayaman at nagnanais na mapasa kanila ang pagmamayari ng painting ay nagpunta roon. At sinabi ng may-ari ng simula na ang subasta ng mga larawan. Unang larawan, parang ginuhit lamang ng bata. Larawan ito ng kanyang anak. Parang ginuhit ng bata lang.
Tapos sabi, okay, sabi ng nagsusubasta, the bidding is on. Sino ang magbibid sa larawang ito? At sinabi ng mga nakikinig ng mga taong mga mayayaman noong time na yun. Sinabi na, sino ang tatanggap sa isang larawan wala man lang kaayos-ayos? Ni hindi man lang kilala ang nagpinta. Sino ang tatanggap sa larawan na pangit sa paningin ng mga taong mayayaman ng tao? At nung sa pinakahuli, mayroong isang tao at tumayo. Nasabi niya, sige, kukunin ko ang painting na yan. Magkano ba yan? Kung kulang pang pera ko, babayaran ko. Basta maakin lang yan. Okay, may nanalo na, sabi sa bidding. May nanalo na. Sabi ng nagbibid, the bidding is tapos na. Sabi ng mga mayayaman na nagnanais na makuha yung painting na yung magagandang painting. Sabi, hindi pa nga tayo nagsisimula, tapos na. Sabi niya may nanalo. Sinasabi kasi sa auction ng may-ari na kung sino mang kumuha ng picture ng kanyang anak, larawan ng kanyang anak, ay makukuha niya ang lahat ng kayamanan. Ganun din naman sa Ebanghelyo, mga kapatid. Itong Ebanghelyo na sinasabi ko paulit-ulit sa inyo, hindi lamang ako, ang lahat ng kapastoran sa buong mundo nagsasabi na tanggapin ang Panginoong Hesus at gawin siyang Panginoon at tagapagligtas at ialay yung sarili sa kapurihan ng Kapanginoon. Hindi ito gusto ng lahat. Pero kung sino mang tumanggap nito, ang lahat ng biyaya ng Diyos, lahat ay mapapasa Kanya. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, bagamat itong Ebanghelyo ay Ebanghelyo ng ating Panginoon ay hindi mabenta sa panahon ngayon. Pero kung sa sino mang tumanggap, narito ang pag-ibig at buong biyaya ng Diyos para sa sino mang tumanggap. Paano natin maranasan ang Ebanghelyo? Paano natin mabunanasan ng biyaya? Dapat natin tanggapin ang Panginoong Hesus. Hindi lamang ng ating salita, kundi ng ating puso. Isa pamuhay natin ang Kanyang salita, sapagkat alam natin na ang Kanyang salita ay totoo. Lamang mga kapatid, God bless po sa umagang ito. Nawa magpatuloy tayo sa pakikinig, magpatuloy tayo sa pananalangin, magpatuloy tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nalalaman na natin na ang panahon ay nalalapit na. Kaya kung dati ay masigasig tayo, mas lalo pa tayo magpasigasig sapagkat nakikita na natin sa panahon ngayon na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. God bless po sa lahat ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating Diyos ay mapasa atin lahat. Amen. Amen.